Isang magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Ito po muli ang inyong lingkod, Brother Paul Dito Jose, pastor po dito sa Jesus Christ Baptist Church, Santa Maria, Bulacan. And this is our time in the Word. And again, as always, we are grateful sa ating Panginoon, sa kanyang biyaya sa atin. We are still alive. Amen? Buhay pa rin po tayo. At sa biyaya ng Diyos, ng provision niya sa ating mga pangangailangan, and not just physically or materially, lalo na ang ating mga spiritual na kalagayan o pangangailangan. Siya nagkakaloob ng lakas, siya ang nagbibigay ng wisdom, even ang ating pananampalataya, siya ang nagsusustento, at lahat ng ito ay salamat at papuri sa ating Panginoon. Ilang mga paalala ho muna bago tayo dumako sa atin hong panalangin at sa pag-aaral natin ngayong gabi. On Friday, we will have our time in the Word at 6 p.m. and then at 7 p.m. or around 7:10 p.m. ay magkakaroon ho ng online prayer meeting through Facebook Room. So we'd like to encourage our brethren to make effort na maging available and present sa mga prayer meeting po natin na ito. And also, I would like to remind ang ating mga kapatiran na nandun pa rin ang panawagan ng Biblia na tayo ay sumunod sa kinauukulan sa gobyerno na ibinigay sa atin ng Panginoon, and ang mga pamantayan na ibinibigay ng or minimum health protocols, particularly of the ongoing pandemic. We are called upon to obey, to submit. So, still wear our face mask, wear our face shield, keep physical distancing, patatilihin ang paghuhugas ng kamay ng madalas, alcohol, and so on. And lalo na ho dito sa ating church. So, by the grace of God, we are doing what we can para ho maingatan at nawa ay patuloy na pagpalain ng Diyos sa mga bagay na ito na atin hong ginagawa, at patuloy tayong manatiling COVID-free dito ho sa ating church. So, purihin ang Panginoon. And also, ang atin hong iba pang mga kapatiran ay atin hong i-encourage if we notice ang ilang kapatiran na natin hindi nakakasama. Yes, yung iba sa kanila talaga ay may dahilan. Maaari yung kanilang edad, maaari yung kanilang health concerns, or maaari may mga bata sa bahay na hindi na maiwan para bumalo sa church. Reach out to them, fellowship with them, even sa tawag or sa text or sa message. Yes, ginagawa ko ho yun, pero hindi lang limitado kay Brother Paul. And again, yung command ng salita ng Panginoon, let us consider one another, sa Hebrews chapter 10 verse number 24, and that is, let us pay attention to one another, and lahat tayo bilang mga mananampalataya ay inuutusan na gawin ang bagay na ito. Okay, so yun ho ang ilan sa ating ilang mga paalala. Oh, by the way, maraming salamat po sa lahat ng mga bumati ng hanggang kanina may mga bumabati ho ng belated happy birthday noong Lunes, January 25, nagdiwang ho ng ika-35 kaarawan ang inyong lingkod, and sakit na, medyo masakit sa tenga pala yung 35 well, yun din yung sinabi ko doon sa 34 last year. And anyway, ay 35 years of God's grace, mercy, and faithfulness, and lalo't higit sa kanyang pagliligtas, and also pagtawag sa akin sa gawain. So, napakabuti ng Panginoon. And again, thank you sa lahat ng mga bumate, and maging sa ilang mga kapatiran, mga mahal sa buhay na nagbigay ng regalo. And again, it's not the material things, but really the thought, the love. And I'm very touched na isang kapatid natin nag-video message pa kasama ang kanyang buong pamilya, and that's very well appreciated. That's a treasure para ho sa akin. Maraming salamat po. Ilang prayer request, patuloy natin ipag-pray ang atin hong mga gawain, yung ating mga time in the Word, ang atin hong gawain pag Sunday, lagi nating ilapit sa Panginoon, hingin ng tulong ng Diyos, pag-pray natin ang bawat aspeto, and lalo na, and this is a biblical prayer request, brethren, pray for me, pray for us, pray for preachers, pray for pastors who are tasked of teaching and preaching the Word of God. At yan ho ay una, biblical na prayer request, pangalawa, nakakaluwalhati sa Panginoon, pangatlo, magiging benefit sa mga mananampalataya
sa pagpapala ng Diyos sa mga pangangaral. Po. And also, would like to remind our church to pray for Brother James Montenegro. Siya po ay pastor sa San Ildefonso, Bulacan. At siya po ay agaw buhay. Last update sa akin ay he is in a 100% ventilator. Sinubukang patayin yung ventilator, hindi siya makakahinga. So, fully reliant siya sa ngayon sa ventilator. And that is with complication na dulot ng COVID-19. And as far as I know, yung kanyang buong pamilya, liban sa isang anak, ay nagpositibo rin. And siya lang, sa ngayon, ang alam ko, siya lang ang critical ang kalagayan. So let us be praying for the Montenegro family. He is a personal friend. He is a very kind person, napaka-humble. At pag-pray ho natin ang ating kapatid na ito. And alam natin, and let us be reminded sa mga pangako ng Diyos na walang imposible sa Panginoon. Nevertheless, hindi ang ating kalooban, kundi ang kanyang kalooban. Let us be reminded na ang Diyos ay soberano pa rin maging sa ganitong kalagayan. Ang ibon ay hindi babagsak kung hindi sa kapahintulutan ng Panginoon. At ang bagay na ito ay hindi rin mangyayari kay Brother James Montenegro kung hindi sa kapahintulutan ng Panginoon. And the comfort that we have is kung pinahintulutan ng Panginoon. Just like in the life of Job, pinahintulutan ng Panginoon ang mga nangyari, ay may purpose ang Panginoon. And we may not fully know it as Job did not. Pero lahat ng ito ay nasa ilalim ng kamay, kapangyarihan, otoridad at mabuting kalooban ng ating Diyos. So ngayon po ay tayo sama-samang manalangin. Hingin natin ng tulong ng Panginoon sa ating pag-aaral ngayong gabi. And then, let's go straight sa atin hong study this evening. Let us pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, malapit kami sa iyo, hindi dala-dala ang aming sariling katwiran, hindi dahil karapat-dapat kami, kundi Panginoon, lumalapit kami sa iyo sa pamagitan ng aming Panginoong Jesus, na namatay para sa aming mga kasalanan at muling nabuhay para sa aming katwiran. At siya ang gumawa ng bagong daan para kami makalapit sa iyo. Tanging daan para kami makatawag sa iyo. Dahil sa katotohanan ito ay maaari kaming tumawag sa iyo na aming Ama. At dahil si Kristo ay namamagitan sa amin, meron kaming kumpiyansa na lumapit sa trono ng iyong biyaya. At alam namin na dinirinig mo ang aming mga kahilingan sa ngayon sa iyong kalooban. At Panginoon, alam namin na bago pa namin hingin ito, ay hayag na ito sa iyong harapan. Salamat po. Ang banal na Espiritu ay tumutuwang sa amin sa pananalangin. Salamat po na ikaw ay nakikinig. Salamat po ang aming Panginoong Jesus ay namamagitan. At dahil sa mga katotohanan ito, Ama, aming tinataas sa iyo una sa lahat ang aming papuri at pagsamba. Tunay dakila ang iyong katapatan. Tunay sagana ang iyong kabutihan. Sa napakaraming paraan, sa napakaraming pagkakataon, ito ay aming laging nasasaksihan. Ang lahat ng mabuti, ang lahat ng maganda, ang lahat ng masaya, lahat ng positibo ay galing sa iyong kamay. At oo, maging ang mga bagay na maaaring titignan namin na negatibo, masakit, mahirap, mabigat, alam namin na hindi darating kung hindi sa iyong kapahintulutan, at kung iyong pinahintulutan, andun ang iyong kalooban. Oo, ang iyong mabuting kalooban. At nalalaman namin ang lahat ay nangyayari sa ikabubuti ng mga tinawag mo, ng mga nagmamahal sa iyo. Salamat po sa kumpiyansang ito, O Diyos, na meron kami. Salamat din po, lalo't higit sa kaligtasan na meron kami kay Kristo Jesus. Salamat po na meron kaming buhay na walang hanggan. Salamat po at nahugasan ng aming mga kasalanan. Salamat po at kami ay haharap sa iyo. Hindi dala-dala ang aming sariling katwiran, nakapos
O lubhang kapos, kundi ang katuwiran na ibinihis mo sa amin sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ama, wala kaming ibang pag-asa o hindi si Kristo Jesus lamang. Ama, salamat po sa mga biyaya mo sa pagsusupply ng aming mga pangangailangan, sa pagpapanatili ng aming mga kalusugan, sa pag-iingat sa aming mga pamilya, sa aming mga kapatiran. At Lord, maging sa mga paraan na hindi namin pansin, andoon ang iyong kamay. Hindi lamang nag-iingat sa pisikal, kundi naglalayo rin sa amin sa kasalanan, sa tukso. Nag-iingat sa amin na iyong mga tupa. At totoo ang sinabi ng iyong salita, lumakad man kami sa lilim ng libis ng kamatayan, wala kaming katatakutan sapagkat ikaw ay kasama namin. Ama, mahabag ka po. Mahabag ka po sa aming mga kapatiran na handoon ang mga pangangailangan sa kanilang kalusugan, maging sa mga material na probisyon, sapagkat kanino pa kami hihingi? Tinuruan mo kami na hingin sa iyo ang aming tinapay sa pang-araw-araw. Kaino kami aasa? Kundi sa iyo lamang. Sinong magpapagaling? Sinong may hawak ng buhay kung hindi ikaw? At kung yung kalooban na gamitin ang mga material, ang mga gamot at mga doktor at mga procedure, Lord, we pray for your mercy. Gamitin mo. Lalo na po sa aming kapatid at kamanggagawa, si Brother James Montenegro. Hawakan mo po. At alam namin na ikaw ang soberano, nakakaalam at may hawak ng kanyang sitwasyon. Maging ang kanyang pamilya, sustentuhan mo po, lalo na sa napakahirap na kalagayan na ito. Panginoon, sa aming pag-aaral ngayong gabi, tulungan mo kami. Bigyan mo kami ng liwanag. Kailangan namin ito. Kailangan namin ng pagtuturo mo. Kailangan ng pagkain ng aming mga kaluluwa. Kailangan namin ng mga pagsuway, pagtatama. Kailangan namin ng gabay mula sa iyong salita. Ikaw pong patuloy na maluwalhati. Bayan mo po ako bilang tagapagturo. Tulungan mo po ang bawat nakikinig. Lahat ng ito ay gamitin mo para sa kaluwalhatian ng iyong dakilang pangalan. Dinadalangin namin itong lahat sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Nais ko ang iyayahan ng bawat isa na buksan ang inyong mga Biblia sa 2 Corinthians. 2 Corinthians chapter 13. And as we have always been doing sa ating mga pag-aaral, particularly sa serye na ito na mga marka ng tunay na pagiging Kristiyano, ay we are starting our studies with certain passages at ginagawa natin to remind us of the importance ng pag-aaral na ito. Again, I'm reminded ng isang fellowship ng isang pastor ay merong mga taong nakukumbinsin na basta nag-pray lang, they made that one-time decision, that's it, they're saved, and wala nang pangangailangan para i-check o wala nang pangangailangan para tignan ang mga ebidensya. But that is totally the opposite ng sinasabi ng salita ng Diyos. And again, I hope we have made it clear, ang mga ebidensya ay hindi kailangan para maligtas. They are not requirements, and they are, as we have said, evidence, ebidensya ng pagiging ligtas, patunay, indikasyon ng pagiging tunay na Kristiyano, hindi kondisyon o requirement para maging Kristiyano. Ang sabi ho ni Pablo sa 2 Corinthians chapter 13 verse 5, and again, just to remind us, he's speaking to the believers in the church at Corinth. And he is challenging them to do this very thing. Ang sabi sa verse 5, examine yourselves whether ye be in the faith.
napakahalagang susunod salita. Prove your own selves. Know ye not your own selves how Christ Jesus is in you, except ye be reprobate. So nandun yung dalawang imperatives, examine and prove. And yung examine, galing yan sa forensics, meaning to investigate, look for evidences. Prove, ang ibig sabihin is to try. Yung salitang prove ay ginagamit sa mga goldsmiths, mga silversmiths, at kung totoo ba yung kanilang hinahandle na material ay totoong ginto, totoong pilak, they need to prove it. So, ganun din. Ang sabi ng salita ng Diyos sa ating pagiging Kristiyano, i-examine natin, look for evidences, subukin natin, tunay nga bang tayo ay nasa pananampalataya. At sa atin mga pag-aaral, as we have said, ano ang ating batayan? What is the standard? Well, walang iba kung hindi ang salita ng Panginoon. And we've been going through scriptures, and yes, we've been going through it slowly, at ginagawa na ito para maging malinaw, para hanggat maaari, we're trying to cover yung ibang mga maaaring maging tanong para maging clear as much as possible, very clear sa mga nakikinig. At titingnan natin ang Biblia, kung paano dinidescribe ng Biblia, kung anong itsura ng isang totoong Kristiyano. And isa nga sa mga paborito kong analogy dito ay yung pera. Andun yung pera, nilalagay, ano ang mga katangian ng tunay na anong kailangan mong hanapin. Ito yung mga katangian ng totoong pera at dapat nahandoon iyon. Same is true sa isang nagke-claim ng pagiging Kristiyano. And we studied about 2 Corinthians chapter 5 verse 17, a very foundational truth. Nang sabi, if any man be in Christ, he is a new creature. Behold, all things are passed away. All things are passed away. Behold, all things have become new. So dito natin tinungtong ang katotohanan na hindi po pwedeng walang maging ebidensya, walang lumabas na indikasyon sa isang Kristiyano, sa isang taong tunay na naligtas, sapagkat ang lahat ng nakay Kristo Jesus, as that word said, is the product, the creature, a new creation of God. And nakita natin sa Ezekiel na ito yung fulfillment ng pangako ng Diyos, the new covenant, at so on and so forth. So, balikan natin mabilis ang mga nakaraang tanda na ating napag-aralan na. Una, there must be genuine faith in the true gospel. Totoong pananampalataya sa tunay na ebanghelyo, at yung dalawang yon, pananampalataya at ebanghelyo, ay dapat parehong genuine or totoo. Number 2, there will be a change in the heart. Magkakaroon ng pagbabago ng puso. Una, pagbabago ng puso, mamahalin niya ang Panginoon. We love Him because He first loved us. A genuine experience of the love of God will produce a genuine love for God. Hindi po pwedeng hindi. Ang tunay na pagkaranas ng pagmamahal ng Diyos, and that is the saving love of God, ay magdudulot ng tunay na pagmamahal sa Panginoon. Hindi mangyayari. And then, it will produce a love for the brethren. Magkakaroon ng pagmamahal sa kapatiran. And as John said, kung hindi mo mahal ang kapatiran, ibig sabihin, hindi mo mahal ang Diyos. And ang lundo pareho noon, hindi ka anak ng Diyos. So, examine, prove, gamitin natin itong mga katotohanan na ito to self-examine kung tayo nga ay Kristiyano sang-ayon sa salita ng Panginoon. Number 4, there is a change, or there will be a change in the believer's life. Or we call it, the Bible calls it as sanctification. Pagbabanal, pabanal ng pabanal ang buhay ng isang Kristiyano, at ito ay isang proseso. Hindi ito one time, big time, at perfect ka na, hindi ka nagkakasal. No, this is a ongoing process sa buhay ng bawat tunay na ligtas. It is the work of God, and it requires the effort of man. Ito'y gawa ng Diyos, at nahandun din ang pangangailangan ng pagpupursige ng tao. And ang goal is Christ-likeness. At ito'y magmamanifest sa pang-araw-araw na buhay. And as we have said, sa pang-araw-araw na buhay, ibig sabihin, number 5, there will be a change in the believer's walk. Magkakaroon ng pagbabago sa kanyang lakad. May maiiba sa kanyang pamumuhay. And let's put it this way, may maiiba mula Monday to Saturday. Yung iba,
nagbabago lang pag Sunday. Para bang damit na ibinibihis ang pagiging Kristiyano pag Sunday, then comes Monday or maybe Sunday afternoon hanggang Saturday na nga, ay wala yung katangian ng pagiging Kristiyano. That ought not to be. Nahandoon yung paglakad. Ang sabi ni Pablo, Romans 8:1, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus. At paano niya dinescribe yun? Who walk not after the flesh, but after the Spirit. So the walk of the Christian, it will be after the Spirit. And actually, yung ating pinag-aaralan nitong nakaraang 2-3 time session sa ating time in the Word ay just a delineation of this walking after the Spirit. Number 6, there will be a change in the believer's relationship with the Word. Meron ng bagong relasyon sa salita ng Diyos. Before a rebel, now a humble, submissive servant. And again, lumalago tayo dito. It is a process. Number 7, there will be a change in the believer's relationship with the world. Iba na yung relasyon niya sa mundo kung saan siya nakatahan. Dati namumuhay para sa mundo, ngayon namumuhay sa mundo para sa Diyos. Ano ho? Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him, sabi ni John. Number 8, there will be fellowship with other believers. And again, this is just a result ng pagmamahal sa kapatiran. You cannot claim love for the brethren if you do not have fellowship with the brethren. Isang maganda at mahalagang punto na ating din nandito ay ang buhay Kristiyano sangayon sa Biblia ay hindi buhay na isolated. Yung iba nagtatago sa katagang it's just Jesus and me. Ang Christianity ko ay it's just Jesus and me at wala akong ibang kailangan. Well, that is unbiblical Christianity. Yes, you have a relationship with Jesus and God makes you a member of the body of Christ together with other believers. Ginagawa tayong bahagi ng katawan ni Kristo kasama ng ibang mga mananampalataya, and we looked at 5 very clear evidences, and isa ho sa mga panghuli doon ay yung warning sa Hebrews chapter 10 verse 25 na not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, as we see the day approaching. So huwag nating pababayaan ang pagtitipon. So we need to fellowship with the brethren. Yes, I know sa panahon natin ngayon ng pandemya ay napaka-limited ng ating fellowship. It has broken our yung mga bagay na kasanayan natin. And maybe this is also a healthy thing in a sense na we can reevaluate. Ano ba talagang mahalaga sa fellowship? Hindi tayo magkaumpok-umpukan ngayon. Pero in the providence of God, He has given us other means to communicate, and we can utilize. Magkakita natin gamitin itong mga bagay na ito to still fellowship with the brethren. So, let me encourage each and everyone. Kung tayo tunay na Kristiyano, there must be fellowship with the brethren. Again, di lang ito yung pagkakape no may pandesal at kwentuhan kayo na kung ano-ano, and that is fellowship. No. It is centered on God. It is centered on spiritual things. This godly, biblical, Christian fellowship. Pero masarap na may kape at may pandesal. Amen? Well, next. There will be an increasing manifestation. At dito tayo medyo nagtatagal at sapagkat napakaganda at napakahalaga nito. And as I've said, ito ay medyo pag-expound na nung point kanina ng sanctification. There will be an increasing manifestation of the work of the Holy Spirit. Ang isang Kristiyano, ang isang tunay na sumampalataya kay Kristo, sabi ng Biblia, siya ay tinatahanan ng banal na Espiritu. At merong gawa ang banal na Espiritu sa buhay ng Kristiyano na ating tinignan, at actually, sangayon kay Apostol Pablo, nilagay niya sa Galatians at sa Romans sa dalawang direksyon. At sa Galatians, it is in the direction of increasing godly attitudes. Ang sabi niya sa Galatians chapter 5 verse 18, but if you be led of the Spirit, ye are not under the law. At yung sinabi doon ni Pablo, not under the law, ay not under the punishment and the curse of the law, meaning you are saved if you are led by the Spirit. At ano ang mga sinabi niyang gawa o bunga ng banal na Espiritu? Well,
It is godly attitudes. Love, joy, peace, long-suffering, and so on. At pinunto natin, napakaganda ng wisdom. Hindi lang sinabing the fruit of the Spirit is attending church. Well, because even an unbeliever can do that. Again, not just outward actions, but inward godliness ang pinuproduce ng Holy Spirit that will lead to outward manifestation or actions. So, there is an increasing manifestation of the work of the Spirit or the fruit of the Spirit. Love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith or faithfulness, meekness, temperance. Against such, there is no law. So, makikita ho ito sa buhay ng Kristiyano. An increasing manifestation of the work of the Spirit. Increasing fruit of the Holy Spirit sa buhay ng isang mananampalataya. And gusto ko lang diinan ulit. Again, naalala ko ho nung ako ay bata, mas naunang naligtas ang aking mga magulang, but I was there. Syempre, papaluin ako pag hindi ako sumama sa church. Naalala ko pa ho nung nabaptize ang aking mga parents, wala akong alam. Sinabi lang sa akin, mag-memorize ako ng verse o minemorize ko John 3:16. Pinanood ko sila kung anong ginagawa nila. Tinanong sila, pag namatay ka sumasampalataya ba kay Kristo? Yes. So nag-yes din ako. Tinanong sila, saan sila pupunta pag sila namatay? Sa langit. Gusto ko rin naman. Sabi ko rin sa langit. Anong verse ang pinangahawakan ko? Recite ko yung John 3:16 na kinabisado ko. And ako'y nalubog sa tubig. And again, those outward actions are very possible to an unbeliever. Pero again, ang gawa ng banal na Espiritu, it's an inward work producing godly attitudes that will lead to godly living. Yun. And gusto kong encourage, meron ditong mga kabataang nakikinig na maaari kagaya ko. Yes, nasa church ka. Dahil pakapagalitan ka ni Papa o pakapagalitan ka ni Mama or magalit sa'yo si Kuya or nasa church ka kasi yung mga kabarkada mo nasa church, you are just there. You're singing the same songs, you're reading the same Bible. Pero let me ask you, handun ba ang gawa ng banal na Espiritu? Present ba siya? Kumikilos ba sa buhay mo? Nakikita ba ito? Nagmamanifest ba ito? At kailangan mong subukin ng iyong sarili kung tunay kang mananampalataya. Well, panghuli, dito sa puntong ito ng manifestation of the work of the Holy Spirit, ay tinignan naman natin yung kabilang direksyon. Kanina, towards godliness. Ngayon naman, ay yung kabilang direksyon na it deals with the opposite direction. It deals with sin. So, ang isang tunay na Kristiyano is increasing in godliness and decreasing in wickedness. Pabawas ng pabawas, paunti ng paunti. At ang tawag ho dito, and napakasikat nung sinulat ni John Owen, na mortification of sin. And again, galing yan sa Romans chapter 8. And to that, I would like to invite you to open your Bible. So, Romans chapter 8, naging ma-remind lang tayo. Sabi ni Apostol Pablo sa Romans chapter 8, siguro simulan natin sa verse number 12. O simula sa verse 11 to get the gist kung anong sinasabi ni Pablo dito. But if the Spirit of Him that raised up Jesus from the dead dwell in you, He that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by His Spirit that dwelleth in you. So He's speaking to believers, iniindwelt ng Holy Spirit at kanyang binibigyan ng kumpiyansa, ng katotohanan na tutungtungan ng Kristiyano. Kung tunay na Kristiyano, nandun talaga ang banal na Espiritu at merong pag-asa ng muling pagkabuhay. Pero hindi lang yun. Ang sabi niya, verse 12, therefore, brethren, we are debtors. Ano ang rason? Ano ngayon ang lundo nito? Ano ngayon ang resulta? Therefore, kung nakatahan sa atin ang banal na Espiritu, ito ngayon ang dapat mangyari. We are debtors. Tayo ay may obligasyon. Saan? Not to the flesh, to live after the flesh. Wala na tayong obligasyon to live after the flesh. Now, hindi ibig sabihin niya na baliwalain mo na yung laman mo, kundi ang ibig sabihin niyan, ginagamit ni Pablo yung flesh as in
representing the inward or the fleshly desires or the works of the flesh, the sinful works of the flesh, kagaya ng sinabi niya sa Galatians chapter 5 verse 18 hanggang sumusunod. Ang sabi niya sa verse 13, for if you live after the flesh, ano daw ang sabi? Ye shall die. By the way, sa verse 1, if you are living after the flesh, you are not in Christ and you are under condemnation. Sapagkat ang mga na kay Kristo ay not walking after the flesh but after the Spirit. Pero ang sabi niya, for if you live after the flesh, ye shall die. At yung die dito is not just physical death, and yes, you will, and yes, everyone will, because of the effects of sin sa ating katawan. Pero hindi lang ito die na mamamatay ka physically, kundi it speaks of eternal judgment. At yung kabila nito ay totoo rin. But if ye through the Spirit do mortify the deeds of the body, ye shall live. Ngunit kung ikaw, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, nakatahan sa iyo bilang isang totoong Kristiyano, ay pinapatay mo, and that is the very word, yun ang ibig sabihin ng word na mortification, to put to death, to kill, patayin ang kasalanan. If ye through the Spirit do mortify the deeds of the body, and take note, yung ginamit na salita ho dito ni Pablo, the deeds, with S. Hindi lang ito just sin in general, but particular sins and kung daming mga kasalanan nakatahan pa sa ating mga katawan. Ang sabi ni Pablo, ye shall live. Ikaw ay mabubuhay, that is, ikaw ay merong kaligtasan, merong buhay na walang hanggan. So, again, sa isip ho ni Pablo at mula sa katotohanan ng salita ng Diyos, ang itsura ng Kristiyano ito, hindi lumalakad sa laman, kung hindi lumalakad sa ayon sa Espiritu Santo. Ano ang itsura ng lumalakad sa ayon sa Espiritu Santo sa ayon sa sinabi ho ni Apostol Pablo? Well, hindi ito yung nanginginig at nangingisay at kung ano-anong tunog ang lumalabas sa bibig, kung hindi nakikipagpatayan sa kasalanan, nagsusumikap sa biyaya ng Diyos sa kabanalan, lumalago sa mga bunga ng banal na Espiritu, at lumalaban sa kasalanan. And take note of that word, patuloy na nakikipaglaban. Ye mortify. Ang tuno nito ay tuloy-tuloy na gawain. Hindi ito one time, big time na sinuko mo. One time, big time na pinatay mo. No. It is a continuous dealing a death blow sa mga nakatahang kasalanan sa ating laman. Ito ay senyales ng pagiging tunay na Kristiyano. Last Friday, pinag-aralan ho natin reasons to kill sin. Let me just enumerate without expounding. Because God, in His holiness and righteousness, hates all sin. Ayaw ng Diyos ng kasalanan. Bakit natin kailangan patay ng kasalanan? Ayaw ng Diyos ng kasalanan. Number 2, because sin invites the chastisement of God. Nag-iimbita ang kasalanan sa buhay ng Kristiyano. Iniimbita nito ang palo ng Panginoon. Number 3, we should kill sin because it affects our fellowship with God. Naapektuhan nito ang yung ating fellowship sa Panginoon, yung sweet relationship, yung sweetness ng relationship natin sa Panginoon. Number 4, bakit natin kailangan patayin ng kasalanan? Because sin destroys. Ang kasalanan ay nagwawasak at maraming winawasak. Maraming churches na nawawasak. Maraming relasyong mag-asawa na nawawasak. Maraming pamilya ang nawawasak. Maraming buhay ang nawawasak dahil sa kasalanan. Number 5, because sin is addicting and conscience-searing. Ang kasalanan ay nakaka-addict ng aalipin at ang kasalanan ay nagpapamanhid ng konsensya. Dati, nung una mong beses pagkakataong ginawa, nakukonsensya ka, pero as you continually doing it, wala na. It sears the conscience. Number 5, why do we need to kill sin? Because we are no longer under the obligation to serve it. Kagaya nung ating binasa ho dito sa Romans chapter 8, we are no more debtors to the flesh. Then number 7, and sang-ayon sa, let me just borrow the famous words of John Owen, be killing sin or sin will be killing you. Kung hindi mo papatayin ang kasalanan, papatayin ka nito. Kung hindi ka engaged, kung hindi tayo engaged sa pag-atake
sa pagdidil sa kasalanan nasa atin, patunay yun na hindi ka Kristiyano at papatayin ka nito at dadalhin sa impyerno. So, hindi ito biro. Hindi ito, ang punto rito ay ito, ang totoong Kristiyano, bakit kapagpatayan sa kasalanan? At kung ikaw ay nagpapakilalang Kristiyano, pero wala sa iyo ang pagdidil sa kasalanan. Napakahirap kung ang tingin mo pa sarili mo ay napakabanal at walang mali at walang pagkukulang. That's self-righteous, being self-righteous. Delikadong kalagayan. So let us examine ourselves. Be killing sin, or sin will be killing you. Why kill sin? Because sin will send men and women to hell. Magbubulid ng kaluluwa ang kasalanan sa impyerno. Kailangan natin itong patayin. Today and even on sa Friday ay siguro ididilo natin ang paksang ito. At this is on a very practical side. At nung nire-review ko ang ating mga lesson, una iniisip ko sanang mag-glide through tayo dito ng mga bilisan, pero I need it. Medyo may personal na agenda ko dito dahil kailangan ko to. And I think makikinabang ang bawat isa ho sa atin. Practical steps, practical wisdom, biblical wisdom on how do we engage in doing this duty. Natin gagawin itong gawain na ito na patayin ang mga nakatahang kasalanan. Maaaring kung bisido tayo, yes, Brother Paul, gusto kong patayin. Yes, nakikita ko dapat kong patayin. Dapat ako makipag-engage sa makikipagpatayan sa kasalanan. Pero paano ko gagawin ito? So here we'll be looking at some, maybe 7 or 8 practical guides. At again, honor to whom honor is due. Hindi ito original kay Brother Paul. Ito ay galing sa ibang mga authors. Marami dito galing kay John Piper and so on, kay John Owen. Na pinagsama-sama ko lang at tayo ay nakinabang at hopefully patuloy na makinabang sa mga katotohanan ito. Okay? So let's go. First, 1 Corinthians chapter 9. 1 Corinthians chapter 9, buksan po natin na dito ay igumuhit ng larawan si Apostol Pablo ng larawan ng buhay Kristiyano. At ano ang ginamit niyang larawan? Ginamit niya ang larawan ng isang atleta. At makikita ko natin dito sa 1 Corinthians chapter 9, verse number 25. And every man that striveth for the mastery is temperate in all things. Now they do it to obtain a corruptible crown, but we an incorruptible. I therefore so run, not as uncertainly, but so fight I, not as one that beateth the air. But I keep under my body, and bring it into subjection, lest that by any means, when I have preached to others, I myself should be a castaway. So, narito si Apostol Pablo, as I've said, pininta niya ang buhay Kristiyano na parang atleta, at yun doon nagsusumikap na maka-gold medal, nagsusumikap na siya ang maging number 1 sa ranggo. Ang sabi niya is what? Temperate in all things. Nandun yung kanyang pagkukontrol, pagtitimpi, pagpipigil sa lahat ng bagay. Not just mga bagay na masama, even mga bagay na maaring, halimbawa, pagkain. Kailangan niyang pigilan yung kanyang sarili. Bawat dagdag na bigat ay dadagdag sa kanyang pagbagal sa pagkain. Meron naman mga atleta, kailangan dagdagan yung kain para mag-develop yung kanilang muscle. So again, nahandoon yung control. At ang punto rito, gusto ko tingnan natin, ay nahandun sa verse number 27. Ang sabi ni Pablo, but I keep under my body. Literally, pag ni-research nyo itong pag word study nyo, I keep under my body. Literal translation, I give it a black eye. It doesn't mean na nag-mutilate ni Pablo yung sarili niya o sinusuntok ni Pablo yung kanyang sarili. It just means na talagang gumagawa siya ng kaparaanan para ang kanyang hindi masunod yung desires of the flesh, kung hindi ang masunod ay yung alam niyang kalooban ng Panginoon sa kanyang buhay. I keep under my body, at ang punto dito is and bring it into subjection. Pinapasunod ko yung katawan ko. Ang nasusunod sa buhay ko ay hindi yung desires of the flesh, even the
innate or natural desires of the flesh, but ang pinagsusunod ko ay yung nararapat na gawin ng isang mananampalataya. So, ang punto ko ho na gusto kong makita natin dito ay doon yung mga hakbang. Si Pablo mismo ay may mga ginagawang hakbang. Hindi lang ito basta let go and let God. Mag-pray ka ngayong gabi, and then let go and let God. And then bukas, kiching! Banal ka na malaanghel at nagliliwanag. No. Si Pablo, ang sabi niya, I keep under my body. I put it under subjection. So, meron siyang mga ginagawa na mga kaparaanan upang ang kanyang katawan ay maging kagamitan ng Panginoon at hindi maging kagamitan sa kasalanan. So, gusto lang natin ito to look at the example of Paul that he is doing something. And let's go to other passages and let me give practical points para sa pagpatay sa kasalanan. Number 1, we kill sin by first admitting and identifying. Patayin natin ang kasalanan, una sa lahat, sa pamamagitan ng pag-amin at pagtukoy. Aaminin natin na meron. Tutukoyin natin kung ano ito. Handun yung dalawa na napakahalaga. Pag-amin. Merong mga tao na talagang hirap na umamin, lalo na kung ang taas ng tingin sa sarili, ang linis ng tingin sa sarili, ang tingin nila sa sarili nila ay konting hakbang na lang, ay mapupromote na sila sa pagiging anghel, and so on. But that is not the case. Ang sabi ng Bible, kung iniisip natin tayo, 1 John chapter 1, kung iniisip natin, sinasabi natin wala tayong kasalanan, nagsisinungaling tayo. Again, that is coming from Apostle John. So yes, ang Kristiyano nagkakasala pa rin, and we must admit. Ang pag-deny, pag itatanggi natin ang kasalanan or i-redefine natin, well, sabi, hindi to kasalanan, it's just a hindi to kasalanan, nakaugalian ko lang. Hindi to kasalanan, expression lang, okay? Yung iba, daling kinukubli sa mga bagay na ito. Well, if it is sin, if it is ungodly, hindi ito makadiyos, o hindi ito nagpo-promote ng kabanalan, well, let's admit it. Aminin natin. Hindi makakatulong ang pag-deny, hindi makakatulong kung i-redefine, hindi makakatulong kung i-sugarcoat natin, hindi makakatulong kung tayo ay magiging ignorante sa mga bagay na ito o ating itatanggi ang katotohanan na mayroong nakatahan na kasalanan sa atin. Not just the blatant sins na nasa ating mga buhay, kung hindi lang yung mga hayagan, hindi lang yung mga kasalanan nagsusumigaw, hindi lang mga skandalosong kasalanan, lalo na yung mga kasalanang patago, yung mga kasalanang bininyagan as venial sins. Alam niyo ho yun, sinabi na maliit lang. Actually, may mga kasalanan, kagaya ho, and a very good book to read is That Respectable Sins by Jerry Bridges. Saan kanyang tinalakay ang ilang mga kasalanan na kahit ang mga Kristiyano ay natututunang i-tolerate, yes, even alagaan. So, kailangan ho nating maging maingat. For example, the sin of laziness, ang kasalanan ng katamaran, lalo na sa mga spiritual na bagay. Katamaran sa paggawa ng kabutihan. Sin of pride, kayabangan, the sin of anxiety. Many times, inutos ho sa salita ng Panginoon, even ang ating Panginoong Hesukristo, sinabi niya, wag tayong mabalisa, because being anxious is a sign of not trusting God. Again, hindi ibig sabihin na wag mong isipin ang problema, pero yung pagiging anxious na hopeless, na para bang everything is out of control, and that is denying the sovereignty of God. So again, anxiety, ungratefulness, yung hindi pa pagpasalamat, that's sin. That's sin. Sa Romans chapter 1, do you remember? Neither were they thankful, sabi ni Apostol Pablo. Covetousness,
sa hindi nakakaalam, ang pang-10 utos, thou shalt not covet. And hindi ito isang bagay na ginagawa, kundi isang bagay na nasa loob. Impatience, kawalan ng pasensya. Maganda at nag-stick na sa akin ang sinabi, I believe si John MacArthur, nagsabi, kung ang Diyos ay naging mapagpasensya sa iyo, bakit wala kang pasensya sa iba? The sin of the tongue, dinilya ni James, ang kasalanan sa dila. Again, mga bagay na ito, at marami pang iba, na maaaring nakatahan pa sa atin. Na hindi lang yung basta pagnanakaw, hindi lang basta yung mga, sabi ko, hindi yung mga skandalosong kasalanan, kundi maging yung mga kasalanan na natutunan na itago, natutunan na ipagtanggol, idahilan, or pagtakpan. We must admit and identify. But there is a danger. Isang danger ho. Ang sabi ng Jeremiah 17 verse 9, the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? Andun ang kadayaan ng ating sariling puso at madalas nagmamanifest yan sa sinabi ng ating Panginoong Jesus sa Matthew chapter 7 verse 3, why beholdest thou the mote that is in thy brother's eye, but considerest not the beam that is in thine own eye? Apakadali, para tayong sharpshooter, sniper, dali nating makita yung gatuldok sa buhay ng iba, dali nating i-criticize, dali nating isiwalat, ano yung mga pagkukulang, kamalian ng iba, but madalas bulag tayo sa napakalalaking mga bagay sa ating sariling buhay. Hindi ba tunay na madaya ang ating puso? O mga kapatid, again, hindi magkakamali ang ating Panginoong Jesus sa pagdadiagnose sa ating kalagayan. At if we will be honest, marami na tayong pagkakataon na naging ganun. Ang dali nating makita ang pagkukulang ng iba, pero napakabagal natin sa pagtingin sa ating mga sariling pagkukulang. Well, Brother Paul, kung ganoon ang ating kalagayan, well, paano? Paanong gagawin ko? Let me suggest some practical helps. Number 1, ask God for help. Pray. Pray. Kung tayo ay bulag sa ating sariling mga kakulangan, kung madaya ang ating puso, well, merong Diyos na hindi bulag at nakakakita ng lahat ng bagay. At merong Diyos na hindi madaya. Hingin natin sa Panginoon. Hingin natin ng tulong ng Diyos na para ma-pinpoint, ma-identify ang mga nakatahan pang kasalanan sa ating buhay. Isang napakagandang talata ay sa Psalm 139. Open your Bibles please sa Psalm 139. Hindi pa yata natin matatapos ang, dito siguro tayo matatapos sa puntong ito ng point number 1 by admitting and identifying. Psalm 139. Awit, 139. Psalm 139 and verse number 23. Ang sabi ho ng mga awit ay ito, Psalm 139 and verse number, so this is a Psalm of David. Ang sabi ho dito sa verse 23, search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts, and see if there be any wicked way in me, and lead me in the way everlasting. So here is a request made to God and asking God na ang Diyos ang sumaliksik. And that is a very good prayer. We need it. Kailangan natin. Madaya ang puso natin. Madali natin ipagtanggol yung ating mga kasalanan. Well, let us ask God to search us. Lord, saliksikin mo ko. Lord, ipakita mo sa akin. Lord, i-reveal mo sa akin. Ano pa yung mga nakatahang kasalanan sa buhay ko. Pray. Number 2, face the book. Ayan, sila Jaco ho. Facebook, face the book. Harapin natin ang
ang salita ng Panginoon. Ang sabi ni James, sa James chapter 1, verse 23, yun daw, nakikinig ng salita pero hindi ginagawa ito ay parang isang lalaking humaharap sa salamin, pinagmamasdan ng kanyang muka sa harapan ng salamin, ngunit nakakalimutan niya ang kanyang nakita. Humarap sa salamin, nakita mo may muta, tapos umalis ka na, tapos wala kang ginawa. Yun daw ang comparison ng isang taong humarap sa salita ng Diyos, pakinggan ng katotohanan ng salita ng Diyos, ngunit hindi sinunod ang sinasabi ng salita ng Panginoon. So in this way, kinukumpara ni James ang salita ng Diyos sa salamin. At ang trabaho ng salamin na hindi papugiin ka, kundi ipakita ang iyong kalagayan. At humarap tayo sa salamin ng salita ng Panginoon. Ang ilaw ng salita ng Diyos ay hayaan nating magbigay liwanag para makita yung mga nakatagong mga basura, nakatagong mga masasama at hindi makadiyos na ugali, gawain sa ating mga buhay. Tulungan nawa tayo ng Panginoon. Ang sabi ho ni Apostol Pablo sa Romans chapter 3 verse 20, "Therefore by the deeds of the law there shall no flesh be justified." Bakit daw? "For by the law is the knowledge of sin." Ang kautusan ay hindi nagpapalinis. Actually, ang kautusan ay nagbibigay ng kaalaman patungkol sa kasalanan. That is, it reveals, ipinapakita nito na ang pagiging makasalanan. Let's just give an example at maaaring merong maka-identify dito, the sin of immorality na talamak sa panahon natin ngayon. And almost everywhere and anywhere na ikaw ay tumingin, pinapangalandakan ang sexuality, ginagamit ang mga kababaihan, ang mga larawan na sinasadya na mangakit ng mga mata at mag-induce ng sexual na mga damdamin, at ginagamit ito ng mga advertising, mga commercial, and so on and so forth. Hindi ko makalimutan na minsan nanonood ako ng laban ni Pacquiao. Ang patalastas ay patungkol sa pagtapal ng yero, pero ang magtatapal ay isang babaeng may malaswang kasuotan. Imposible naman ang isang babae magtatapal ng yero na ganoon ang suot. Pero again, ang punto ay naka-elicit ng hindi lang yung kay pangangailangan doon sa product, kundi additional sexual desire na para kumapit, and so on. Ang punto ay ito, maraming tao sa natin ngayon, natural sa lalaki. Actually, may young people na minsan lumapit sa akin at tanong tungkol sa mga bagay na ito, at ang sabi daw sa kanya ng kanyang mga kaibigan o kanyang mga pinagtanungan, natural lang daw sa lalaki. Well, therefore, kung natural lang, edi okay lang. Ano magagawa mo? Natural. Pero hindi ho ba tinaalala yung sinabi ni Jesus? Sang-ayon ho sa isa sa 10 utos, "Thou shalt not commit adultery." At pinakita ni Jesus na ang adultery is not just the act, not just the sexual act, pero ang tumingin sa babae at nagnasa sa kanyang puso ay nangalunya na sa kanyang puso. So ang punto nito ay that the law of God reveals na even that na tinatawag ng ibang natural na lang sa lalaki ay isang bagay na kasalanan at dapat paglabanan. Oo, dapat atakihin at patayin ang nakatahang kasalanan na yon sa atin. So, ang punto natin, kaya ako sinabi ho yun, is the law of the Lord, the word of God, ay nagshe-shed ng light, nagbibigay ng ilaw para ipakita yung dumi, makita yung kasalanan na kailangang patayin. Siguro napakapanood na tayo minsan ng pinikula na kung saan may takas sa kulungan. Anong ginagawa? Merong mga spotlight na hinahanap, nasaan, at pag nakita, tinututukan, sinusundan, minsan may helicopter pa, sinusundan yung sasakyan, nakatutok yung ilaw. And let the light of the word na itutok yung ilaw doon sa kasalanan na yun, and let's go after it sa biyaya ng Panginoon to kill. So, pray to God,
face the book. Let the light of the Word of God mag-shine para makita yung kasalanan. And here's a very, very good wisdom. Siguro dito tayo matatapos ngayong gabi. Ask people. Magtanong tayo sa iba. Tanungin natin yung mga taong pinakamalapit sa atin. Sa mga may asawa na kagaya ko, isa sa pinakamalapit ay yung asawa mo. Ask your spouse. Ask your wife. Ask your husband. Ang tawagan namin ni Sister John ay mahal. Mahal, may nakikita ka ba sa akin? May napapansin ka ba? Baka may mga bagay ako na ako hindi ko pansin. Baka nagiging mayabang, baka yung pakikitungo ko sa ibang tao, yung pananalita ko, baka may napapansin ka. You can ask your parents, or parents, you can ask your children, or you can ask your closest friends, or isa sa maganda is ask godly people around you. Yung mga makadiyos na tao na kilala ka, na alam mo na magtatapat sa Panginoon at hindi kikilitiin lang yung tenga, kundi magtatapat sa Panginoon at sa biyaya ng Diyos, magiging honest sila sa iyo to point out some things na maaaring hindi mo pansin. Na maaaring sa iyo ay nakasanayan mo lang, kinalakihan mo lang, na parang natural lang, pero nakikita nila na there's something sa ilalim na baka ang ugat nito ay kasalanan. So ask people. Now, let me just give warning or reminder. Pag naman nagtanong ka, pag pinuhin out yung kasalanan, huwag ka naman magagalit. At minsan yun ang mahirap. Kapag alam nung tao na may tendency tayong magalit kapag pinuhin out natin yung mali, or ang tendency talaga natin ay masidihing pagtanggol, baka mangimi. So again, just mag-usap muna kami mag-asawa sa biyaya ng Panginoon. Nag-usapan pa namin bago pa kami naging mag-asawa. Maglalaan kami ng panahon na talagang mag-uusap kami o yung mga nakikita naming problema. And from time to time, we ask each other, and nagsaset kami ng rules. Bawal magalit, bawal ipagtanggol, bawal magdahilan. I-point out lang ano yung nakikitang mali, ano yung nakikitang masama, ano yung mga napansin na hindi tama, hindi maganda, hindi makadiyos. And sa biyaya ng Diyos, gamitin ng Panginoon, and by God's grace, sa aming mag-asawa, ginamit ng Panginoon ng maraming paraan o sa maraming pagkakataon ng bagay po na ito. Ask others. So, number one step in killing sin. Let me just use an illustration of the sniper. Ang isang sniper ay bibigyan ng target. Meron siyang larawan, at naalala ko, may napanood akong pelikula. Andun yung larawan sa gilid ng kanyang baril. Natitingnan yung larawan, natitingnan niya yung sino. Hindi siya basta baril ng baril kung sino-sino. Merong partikular na target. And I think that is a very good wisdom sa atin. Na hanapin natin, targetin natin. Tingnan natin mula sa salita ng Diyos, sa mga kautusan ng Panginoon. Hingin natin ang tulong ng Diyos na ipakita ito sa atin. And hingin natin ang tulong ng mga taong malapit sa atin para ma-point out itong mga pagkukulang, ang mga mali na ito. Pwede yung gawin mag-asawa pagkatapos ng ating time in the Word. O pwedeng gawin ng mga magulang kasama ng mga anak pagkatapos ng ating time in the Word. And may God, by His grace, maaaring maging may kurot. Oh, sakit! Maaaring makanti ang pride. Kung hayaan ng galit ay umapaw at baka mamaya yun yung unang kailangan ituro. Masyadong magagalitin. Whatever it is, first step in killing sin,
is identify the sin. At sa biyaya ng Panginoon, sumulang i-deal yun. Mahalaga ho na patayin ang kasalanan. Patayin ang kasalanan or papatayin ka nito. At tayo mga Kristiyano na lumalakad sang-ayon sa banal na Espiritu ay engaged hindi lamang sa pagpapakabanal kundi pag-identify at pagpatay sa mga nakatahan pang kasalanan sa atin. I hope na blessing mo ito sa inyo. Paano ito ay blessing sa akin at malaking pagpapala as I review and prepare to teach ay isang malaking paalala ho ito at pagpapala ho sa akin. At kung meron mga tanong, meron mga hindi malinaw, please you can send me a message at sa biyaya ng Panginoon sasagutin po natin yan. God bless po. Nalangin tayo. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, kami po ay nagpapasalamat sa iyo sa kabutihan mo, sa pagliligtas mo, at sa mahabang pasensya mo sa amin. Salamat po, O Diyos, na alam namin na hindi kami nag-iisa sa gawain na ito ng pagpatay sa aming mga kasalanan. Hindi kami nakaasa sa aming sariling lakas, kundi sa kapangyarihan at lakas galing sa iyong banal na Espiritu na nakatahan sa amin. O tulungan mo kami, Panginoon. Tulungan mo kami na lumago pa, magpursige pa sa mga ebidensya na ito ng isang tunay na mananampalataya. Tulungan mo kami. Bigyan mo kami, Panginoon, ng liwanag mula sa iyong salita. Gamitin mo ang iyong mga kautusan. Gamitin mo ang mga tao sa paligid namin upang ma-identify ang mga kasalanang nakatahan pa sa amin at sa biyaya mo, sa kapangyarihan mo, ay patayin namin ang mga nakatahan pang kasalanan sa aming mga buhay. Salamat po sa iyong mga paalala. Tulungan mo po. Tulungan mo po ako. Tulungan mo po ang bawat ng iyong mga anak. At lahat ng ito ay patuloy na mauwi sa kapurihan ng iyong dakilang pangalan. At Panginoon, kung sakali man na merong nakikinig ngayon na kanyang siniyasat ang kanyang sarili at sinubok ang kanyang sarili at nasubukan niya ang kanyang sarili na hindi patunay na mananampalataya, na ang kanyang pagiging Kristiyano ay lahat ay panlabas lamang, maawa ka po, O Panginoon. Katagpuin mo siya. Ipakita mo ang kanyang kalagayan. Ipakilala mo sa kanya si Kristo. Bigyan mo siya ng pananampalataya. Magtiwala kay Jesus na namatay para bayaran ang aming mga kasalanan. At muling nabuhay para sa aming katwiran. Muli, Panginoon, sa iyo namin pinagkakatiwala ang lahat ng ito, sapagkat ikaw ang nakakatugon at tumutugon ng higit sa aming inaakala at hinihingi. Mahabag ka po sa aming kapatid at kamanggagawa na si Brother James Montenegro. Mahabag ka po sa kanyang pamilya. Ganapin mo po ang iyong kalooban. We also ask for your mercy sa amin pong presidente, maging ang mga kasama niyang namumuno sa aming bayan, sa mga desisyon na kailangan gawin para sa aming bansa. Maawa ka po. Lahat ng ito sa iyo namin tinataas sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. O muli ho, mga kapatid, maraming salamat at
Pag-pray natin ang bawat isa. And again, I would like to invite you next Friday or this coming Friday. Meron ulit tayong time in the Word, and after that, meron ho tayong prayer meeting. God bless po. Ingat po tayong lagi. At lahat ng ating gagawin natin para sa kapurihan ng Panginoon. I love you all. I miss you all. Good night.